Saan mo napulot yung boyfriend mo, Ate Janice? Ang gwapo niya po. Para po siya yung nakikita kong karakter po sa mga movies. Kinikilig na sabi ng kapitbahay ni Janice na bata. Hinatid na naman kasi si Janice ng boyfriend niya si Carlo. 1 taon na rin, simula nang pumayag si Janice na maging sila ni Carlo. Sa totoo nga niyan, sobrang bilis na pa-oo ni Janice. Dahil pressured siyang makahanap ng boyfriend. Palagi kasi siyang kinukulit ng pamilya na noon na kesyo kailangan niya na raw magkaasawa o magka-boyfriend man lang. Pero may dahilan kaya pinipilit siyang mag-asawa at boyfriend ng pamilya. Dahil yun sa mga kamag-anak niya. Naku, Boyet, paniwala ka naman dyan kay Janice, di niya boyfriend yun. Pinsan ko yan, kaya alam ko. Kung totoong boyfriend niya ang lalaking yun, ba't di niya dinadala sa reunion namin? Nagmamalditang sabi ng pinsan ni Janice na si Chichay. Anak ito ng kapatid ng mama ni Janice. Paniguradong binayaran niya lang ang lalaking yun para ihatid siya araw-araw at sunduin. Hindi mo ba alam na malaki ang posisyon ni Janice sa kumpanya nila? Marami ang pera kaya paniguradong hindi mahirap sa kanya ang magbayad ng lalaki para maging nobyo niya. Dagdag na sabi pa ni Chichay at inirapan si Janice. Wala sa sariling inayos ni Janice ang suot niyang salamin sa mata. Muli ay naalala ni Janice kung bakit pinipilit siya ng pamilya niyang magka-boyfriend. Palagi kasi siyang inaasar ng mga kamag-anak niya. Na kesyo, pangit ng pagmumukha niya, at sino daw matinong lalaki na magtsatsaga sa kanya. Kung gaano raw karami ang tigyawat sa mukha niya, siya namang ikinawala ng mga manliligaw niya. Pero, ba't po kaya magsinungaling, Ate Chichay? Hindi naman po bad si Ate Janice. Ikaw nga po yung bad kasi nangaaway ka po ng pinsan mo. Hindi mo po ba alam na bawal yan? Dapat po, mahal mo si Ate Janice kasi kamag-anak mo siya. Sagot ni Boyet kay Chichay na napakunot noo. Natigilan din si Janice sa narinig mula sa bata. Mabuti pa ang bata. Kayang sumagot pabalik. Paano naman ako? Kailan ako mananatiling tahimik mula sa panlalait nila? Tanong ni Janice sa sarili. Magsama nga kayong dalawa. Pareho kayong pangit. Sigaw ni Chichay sa mga ito bago tumalikod. Napabuntong hininga naman si Boyet at nilingon si Janice. Ate Janice, huwag ka po magpapabuli sa iba. Alam mo po ba, ate? Na last year po, may nag-drop sa school namin. Tahimik po kasi siya. Tapos tulad mo, inaaway din po siya. Hindi po siya lumalaban. Masama po ang lumaban pero kung sobra na po ang ginagawa nila, sana po hindi nyo hayaang matalo ang sarili nyo. Yun po kasi, ang sabi sa akin ni Kuya Boss mo po, na dapat daw po, kahit mabait tayo, marunong tayo pagtanggol ang sarili natin. Kasi po, kapag hinayaan natin sila, hindi po sila titigil ng basta-basta. Mahabang sabi ni Boyet at nginitian pa si Janice ng matamis. Kuya Boss, si Alfred. Paniguradong si Alfred ang tinutukoy niya. Siya ang boss ko sa kumpanya. Minsan na siyang napunta dito ng pista namin. Kasama ang ilan ko mga katrabaho sa kumpanya. Mabuti pa nga ang boss namin. Nakapunta na rito sa loob ng bahay namin, pero yung boyfriend ko hindi pa. Gusto ko na maipakilala si Carlos sa pamilya ko, pero lagi siyang abala. Minsan napapaisip na rin ako kung tama ba ang desisyon kong umuo sa relasyon naming to. Tura ni Janice sa likod ng isipan niya. Sa huli, ngumiti na lang din siya. Salamat Boyet ha, huwag ka mag-alala. Kapag napasobra na, yung ginagawa nila sa akin, lalaban si Ate Janice. Siyempre hindi ako magpapatalo, no? Nakangiting sabi ni Janice kay Boyet na nag-thumbs up sa kanya. Promise yan, Ate Janice, ha? Kapag kailangan po ng rest back, nandito lang ako. Isasama ko rin po si Kuya Boss para po marami kaming tutulong sa'yo. Natawan na lang si Janice at tumango-tango sa bata. Kahit hindi maintindihan ni Janice kung paano napalapit si Boyet sa Boss Alfred nila, hindi niya na yun tinanong pa. Ang mahalaga, napatawa at napangiti siya ni Boyet.
Uy, Janice! Bangon yan na! Mabilis inilayo ni Janice ang hawak niyang lunchbox mula sa isang katrabaho niya. Para kay Carlo to, walang sayo. Sagot ni Janice dito. Ay, ayan na naman sila sa sobrang kaswitan. Ako ha, lalanggamin pa ata ang buong kumpanya dahil sa inyong dalawa ni Carlo. Palagi mo na lang siyang dinadala ng pagkain tapos hatid sundo ka pa niya. Nako, ang swerte niyo sa isa't isa. Gusto ko na rin tuloy magka-boyfriend. Ngiti-ngiti na sabi ng babaeng kaharap ni Janice na ikinatawa niya. Makipag-usap ka muna sa mga lalaki. Yan lang ang paraan para magka-boyfriend ka. Pang-aasar ni Janice sa katrabaho na napasimangot na lang. Palagi kasing sinasabi nito ang bagay na yon pero hindi naman ito kumakausap ng mga lalaki. Umalis ka na nga? Grabe ka sa akin. Kapag talaga ako natutong makipag-usap sa mga lalaki, magbo-boyfriend ako ng 5. Ismid nito at umira pa na ikinahalakhak lang ni Janice. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng boyfriend niya. Nang mapunta siya sa pantry. Maingay doon, naririnig din ni Janice ang boses ng boyfriend niya si Carlo. Hanggang kailan mo ba ito gagawin? Sandaling katahimikan ang namayani. Yan din ang tanong ko dun sa sarili ko. Hanggang kailan ko ba gagawin to? 1 year na mga dude. Hirap na akong pakisamahan si Janice. Halos magsuot na ako ng sombrero kapag hinahatid sundo ko siya para hindi ako mahiya sa ibang tao. Kung alam nyo lang kung paano ko kagustong i-ditch ang babaeng yun. Dinig ni Janice na reklamo ni Carlo dahilan para matigilan siya. Hindi niya inaasahan ang kanyang narinig. Kinurot pa ni Janice ang sarili sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat, pero hindi. Totoo na narinig niya ang salitang yon sa mismong bibig ng lalaking minahal niya. Ano ka ba, Carlo? Isipin mo ang 1 milyon na ibibigay namin sa'yo kapag nabuo mo ang dare. All firsts, remember? Napauo mo na. Ikaw na ang first boyfriend. Hindi naman tayo aabot sa punto na pagiging first husband. Ang gusto lang namin ikaw ang makauna sa kanya. Ganun lang, dude. Tiisin mo na lang. Kapag nagalaw mo na, iwanan mo na agad. At may 1 milyon ka para sa kasal niyo ni Harley. Isipin mo na lang, lahat ng dinanas mo para lang dito. Okay? Pumayag naman si Harley noon. Kaya paniguradong papayag din siya ngayon. Ayaw mo nun? Hindi na kayo problema para sa kasal niyo. Sagot ng kaibigan ni Carlo sa kanya. Napasa po si Janice ng bibig dahil sa narinig. Tila siya masusuka sa nalaman. Pinagpupustahan siya ng mga ito. 1 milyon kapalit ng pagkama sa kanya. At si Harley ang isa sa mga katrabaho nila ni Carlo. Ito ang isa sa pinakamaganda sa department nila at hindi niya inaasahan na, una pa lang, siya na ang other woman sa relasyon nila ni Carlo. Na sa una pa lang, pinaglalaroan lamang siya ng mga ito. Muntik mabitawan ni Janice ang hawak niyang lunchbox nang may humawak nun at sa bewang niya. Kahit ayaw ni Janice na maluha, tuluyang naglandas yon nang paglingon niya, bumungad ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ng boss nilang si Alfred. Come. Bulong ni Alfred bago siya inalalayan para umalis. Nagpunta sila sa exit malapit sa hagdanan. Walang tao roon kaya pagkarating nila sa parting yon, agad na paluhod si Janice sa sahig. Mga walang ya sila. Aniya. Sa sobrang galit, ibinato niya sa dingding ang lunchbox na hawak kanina. Pinagsusuntok ni Janice ang sahig sa sobrang galit na nararamdaman niya. Sa mga mata ni Janice ay ang pagmumukha ni Carlo, Harley at ng mga kaibigan nito ang nakikita niya. Hinayaan naman ni Alfred ang dalaga na maiyak lang at magwala. Nilock pa ni Alfred ang pinto sa exit para walang ibang makapasok doon. Pagbabayarin ko sila. Sisiguraduhin ko na mapapahiya sila sa mga balak nila. Buong diin nasabi ni Janice sa sarili. Katulad ng kung paano siya pinaglaruan, ibabalik niya yun sa mga ito. Nang higit pa. Ito tubig, uminom ka muna. Kanina ka pa umiiyak. Inabot ni Alfred kay Janice ang baso ng tubig na nakuha niya. Nasa loob na ngayon ang opisina ni Alfred ang dalawa.
Hindi kasi nakalma kaagad si Janice kanina at nag-aalala si Alfred na baka may pumasok sa exit. Baka rin magtaka mga ito kung bakit nakasara ang pinto roon, kaya inaya ni Alfred si Janice sa opisina nito. Mas pribado kasi sa opisina niya. Kaya mas malayang umiyak si Janice doon sa tagong lugar. Anong balak mong gawin? Gusto mo ba tanggalin ko sila sa trabaho nila? Tanong ni Alfred kay Janice na siyang napakurap-kurap. Nanginginig pa ang kamay ni Janice habang tinatanggap ang baso ng tubig. Kung wala lang din sa harap niya si Alfred, baka naibato niya na yon. Dahil hindi pa rin siya makalma, dahil labis na nanggagalaiti ang puso niya. Tanggalin po? Bakit po, sir? Dahil sa nangyari kanina? Takang tanong ni Janice dahil hindi niya maintindihan ang gustong mangyari ni Alfred. Mataas nga ang posisyon ni Janice sa kumpanya. Pero sa tingin niya wala siyang karapatan na magtanggal ng tauhan para lang sa pansarili niyang kapakanan. Part of it was that ayoko makarinig ng ganong klase ng usapan sa loob ng kumpanya. At ang ibang rason, dahil sa kung paano sila magtrabaho. Alam ko na hindi si Carlo minsan ang gumagawa sa mga gawain niya, Miss Pascual. Ako ang boss niyo at may mata ako sa kahit saan. Kaya alam ko kung sino ang mapagkakatiwalaan kong tauhan at kung sino ang hindi. Hindi inaasahan ni Janice ang sinabi ni Alfred. Hindi alam ni Janice na alam ni Alfred ang tungkol sa bagay na yon. Tama, ang lalaki. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Janice kay Carlo, kinaya niya gawin kahit mga trabaho nito. Kapag pagod si Carlo, si Janice palagi ang sumasalo sa trabaho nito na dapat ang lalaki mismo ang gumagawa. Kahit napagod din naman si Janice dahil sa trabaho niya. At alam mo ba na hindi lang mga gawain ni Carlo ang ginagawa mo, Miss Pascual? Miski mga gawain ni Miss Harley, tinatrabaho mo. Kaya ka siguro nabigyan last year ng Employee of the Year Award ay dahil sa bagay na ito, ano? Nanunuya pang dagdag na sabi ni Alfred na siyang ikinaawang ng bibig ni Janice. Ano? Miski trabaho ni Harley, ako ang gumagawa? Hindi makapaniwalang tanong ni Janice at itinuro pa ang sarili. Hindi siya makapaniwala sa kakapalan ng mukha ni Carlo. Kaya pala atat na atat itong masagot ni Janice noon. Kung ano-ano ang matatamis na salita ang sinabi. At dahil sa kabubuhan at kagagahan niya, kaagad niya naman ito sinagot. Dahil ang gusto niyang patunayan sa mga kamag-anak niya na may nagkakagusto din sa kanya. At ngayon eto siya, umiiyak dahil sa nalaman niyang panluloko ni Carlos sa kanya. Kaya gusto kong tanungin ko anong balak mo. Wala silang kwento sa paningin ko. At ang tanging rason, kaya ko sila hinahayaang manatili dahil sa'yo. Gusto kong matauhan ka sa ginagawa nila. At ngayon, alam mo na ang katotohanan sa likod ng panluloko nila sa'yo. Kaya gusto kong alamin kung anong gusto mo. Tura ni Alfred sa seryosong boses. Naglakad dito papunta sa mesa nito bago naupo doon. Pero ba't mo to ginagawa, sir? Tauhan mo lang din naman ako. At hindi naman ikaw niloko nila. Sagot ni Janice sa nalilitong boses. Kilala mo naman siguro si Boyet, di ba? Kapitbahay mo siya kaya paniguradong kilala mo ang batang yon. Crush ka nun. Nung nagpunta ako sa inyo para sa fiesta, nakausap ko siya. Nasabi ko na boss mo ako, kaya gusto kanyang protektahan. Siyempre, niyaya niya akong protektahan din kita. Yun ata ang rason kaya hindi na nagmamal dito sa akin yung batang yon. Nangingiting sagot ni Alfred. Po? Bakit po kayo naniniwala sa isang bata? Hindi niyo naman po kailangan sundin ang sinabi ni Boyet. Inilagay niya sa akin ang tiwala na yon, kaya hindi ko yan sisirain, Miss Pascual. Besides, I have reasons to fire them too. Kaya gusto kong malaman ko may iba kang plano. Putol ni Alfred sa ibang sasabihin ni Janice. Natahimik si Janice. Simula na makausap niya si Alfred, tuluyan ang kumalma ang sistema niya. Hindi na siya nangangapa dahil sa galit na nararamdaman niya. Ngayong mas klaro na ang pag-iisip ni Janice, may nabuo ng plano sa utak niya. Masisira ko ang anibersaryo natin kung ganun, sir. Ibala kong gawin ang plano ko dun eh.
bala kong ibalik sa kanila yung panlulokong ginawa nila sa akin. Gamit yung pamamahiya sa kanila ng sobra. Kapag nagawa ko na yun, gusto ko hong alisin niyo sila sa kumpanya mo. Pangako, sir, na mas pag-iigihan ko pa ang pagtatrabaho ko kapag hinayaan mo ko sa gusto ko. Seryosong sabi ni Janice na siyang ikinataas ng kilay ni Alfred habang marahang tumatango-tango. With medias? Tanong pa ni Alfred. Yes, sir. Kung maaari gusto ko malaman ng lahat kung anong klase silang tao. Kapag nasira ko na sila, saka lang ho ako mapapanatag. Sagot ni Janice na siyang ikinangiti ni Alfred. Nakakatakot kang kalabanin. Buti na lang pala hindi kita ginalit kahit na kailanman. Oh, do you need my help with the media thing by the way? Dagdag na tanong ni Alfred, kaya napaisip naman si Janice hanggang sa dahan-dahan siyang tumango. Kukuha ho ako ng ebidensya laban sa panlulokong ginawa nila sa akin. I want it played in the screen. Gusto ko hong palitan na ipi-play sa screen, sir. Hindi alam ni Janice kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para sabihin yung lahat kay Alfred. Kumpanya ito ni Alfred at baka bumaba pa ang ratings nito dahil sa balak niyang gawin. Pero tila kahit anong sabihin niya, handa nitong pagbigyan. Payag ho kayo? Tanong pa ni Janice. Why not? Papupuntahin ko ang mga magulang ko. They would love a good show. Mabilis ng laki ang mga mata ni Janice sa sinabi ni Alfred sa kanya. Parents mo, sir? Baka magalit ho sila, sir. Paniguradong bababa ang ratings ng kumpanya dahil... Huwag kang mag-alala. Ang ratings nahihila pataas. Pero, isang beses lang tayo pwedeng makaganti. Kaya gawin mo lahat ng gusto mo. My mother would probably support it. Kinindatan pa ni Alfred si Janice pagkatapos. Napakurap-kurap na lamang si Janice. Hindi niya inaasahan ang lahat ng sinabi ni Alfred sa kanya. Nang makalabas si Janice sa opisina ni Alfred, nagtagpo ang landas nila ni Carlo na kasama si Harley. May tinatawanan ng mga ito. Bigla, nakalimutan ni Janice ang pagdadalawang isip sa balak niyang gawin. Tumawa lang kayo ngayon. Ngayon lang yan. Dahil kapag dumating ang araw ng party, sisiguraduhin ko na kahit saan kayo tumingin mahihiya kayo. Gusto niyo ng 1 milyon, ha? Pagbibigyan ko kayo. Manghingi kayo ng pera sa mga taong titingin sa inyo sa social media pagkatapos maging viral ang palulokong ginawa niyo sa akin. Diin na sabi ni Janice sa kanyang sarili. Hi, love. Bati pa ni Carlo kay Janice nang tuluyan nitong makalapit sa kanya. Matamis nang umiti si Janice at bahagyang inayos ang salamin niya sa muka. Hi, love. Hi, Harley. Sagot ni Janice at nilingon din si Harley nang ngiting-ngiti sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na maburay ang ngiting yan sa labi niyo. Makikita niyo kung gaano kayo kamali na piliin ako para sa laro ninyong ito. Kung akala niyo, hindi ako marunong gumante. Nagkakamali kayo. Love, busy ka ba? Nakangusong tanong ni Carlo kay Janice na abala sa pagliligpit sa mga gamit niya para makauwi na. Gustong masuka ni Janice sa narinig niya. Kung hindi niya lang alam ang totoo, baka naniwala na naman siya kaagad sa paawa effect ni Carlo. Pero, alam niya na ang tungkol sa panloloko nito, kaya walang rason para magpauto siya ulit. At hindi rin naman ako ganun kabobo. Alam ko na sana'y ang mundo na mahina ako, na palaging nagpapaapi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang makuha ang gusto nila. Besides, buhay ko to. Pagod na ako maging mahina kaya lalaban ako. At sisiguraduhin ko na ako ang mananalo. Malambing ang iting lumingon si Janice kay Carlo. Sinadya pa ni Janice na haplosin ang braso nito kaya muntik nang lumayo si Carlo sa kanya. Pero tila kaagad din namang natauhan si Carlo sa ginawa nito. This is really interesting. Tignan natin kung sino sa ating dalawang kayang manatili sa larong to hanggang dulo. But that would probably be me. Nangingiting sabi ni Janice sa kanyang isipan. Bakit, love?
Don't tell me hindi mo na naman natapos ang work mo. Want me to help? Marahang tanong ni Janice kay Carlo na kaagad na pangiti habang kinakamot ang batok nito. Yun na nga, love eh. Nabisi kasi kami ng mga kaibigan ko kanina. Nakalimutan ko na bukas na ang deadline kaya gusto ko sana magpatulong sa'yo kung ayos lang. Bukas na kasi talaga ang deadline eh. Alam mo namang si Boss Alfred, di ba? Kapag di niya nakita to bukas, panigurado mapapagalitan ako. Ayaw ko mapahiya sa harap ng katrabaho natin, love. Muling umaso si Carlo na siyang marahang ikinatawa ni Janice. Nako, don't be like that nga. Nai-inlove ako lalo sa'yo kapag ginagawa mo yan eh. Oo, natutulungan na kita. Bukas na bukas tapos na tuntas mo. Ilagay ko na lang bukas sa mesa mo, okay? Sagot ni Janice at inagaw mula kay Carlo ang hawak nitong files. Yes! Thank you, love. The best ka talaga. Ikaw talagang pinaka-the best. Sigaw ni Carlo at niyakap pa si Janice. Hindi sana yayakap pabalik si Janice pero nakita niya si Harley na patungo sa gawin nila. Kaya agad niyang ipinalibot ang braso sa bewang ni Carlo. Nanatigilan dahil sa ginawa niya. Upang mang-asar lalo, niyakap pa ni Janice ang balikat ni Carlo na mas lalong natigilan. Love, nasa kumpanya pa tayo. Nauutal na sabi ni Carlo at lumayo mula kay Janice na gustong mapahalakhak lalo na nang makita nito kung paano lumiko si Harley sa daan. Ano ka ba, love? Minsan na nga lang ako maging affectionate sa'yo. Hayaan mo na, okay? Ni ayaw mo ang bumisita sa amin kaya syempre dito na lang ako naglalambing sa'yo. Saka alam naman na lahat na girlfriend mo ko kaya paniguradong ayos lang nahalikan ko. Yung pisngi mo o di kaya yung labi mo o di kaya yakapin ko yung balikat mo. Saka balikat lang naman. Hindi pa naman sa lips, diba? Nangingiting sabi ni Janice kay Carlo. Ang tanga ko talaga. Ba't nga ba hindi ko napansin? Sa buong 1 taon naming relasyon, hindi nga ako kailanman hinalikan sa labi. Akala ko noon, dahil yung gentleman siya. Yun pala, nandidiri siya sa pagkatao ko. Miski, pisngi ko hindi niya mahagkan o kahit noo ko man lang. Noon pa pala nagpapakita ng signs pero ako itong bulag na bulag sa matatamis niyang salita. Inis na saad ni Janice sa kanyang sarili. Bibisita ako sa inyo soon, love. Hindi pa kasi ako handa. Saka baka magulat sila mama at papa mo kapag nagpunta ako ron. Kaya ihahanda ko muna sila. Matagal na silang handa, love. Actually, kilala ka na nila mama at papa. Ipinakita ko sa kanila yung litrato mo. At sinabihan ko rin sila tungkol sa'yo. Kaya hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa bagay na yan. Dahil paniguradong sasaya pa sila kapag nagpunta ka kahit pa sa gitna pa ng gabihan o sa madaling araw. Putol ni Janice kay Carlo na napakurap-kurap na. Gustong matawa ni Janice dahil tila hindi alam ni Carlo ang gagawin o sasabihin sa kanya. Nakakaaliw pala ang ganito. Noon ay ako ang pinaglalaroan nila. Ngayon naman, alam ko na ang lahat at kaya ko ng depensa ng sarili ko. Masaya pala sa pakiramdam kapag natuto kang lumaban sa mga taong inaapi ka. At ngayong natuto na ako, hindi ko sila aatrasan. Kung laro ang gusto nila, ibibigay ko yun. Hoy! Tinapik ni Janice ang balikat ni Carlo dahil talagang hindi na ito nakapagsalita pa. Ba't ka naman natahimik dyan? Nagbibiro lang naman ako. Kilala ka ni na mama at papa pero hindi ka naman nila pinipilit na pumunta sa amin. Ayos na din kahit di ka pumunta. Kilala ka naman nila at alam din nila na mahal mo ko. Dagdag na sabi ni Janice. Natawa si Carlo. Ramdam ni Janice kung gaano naiilang ang lalaki sa harap niya. Pero hindi nito magawang ipakita dahil sa dare na sinalihan nito. Ikaw naman, love, kinabahan ako sa'yo. Akala ko talaga kailangan ko nang pumunta. Sa inyo ba? Kailan ako pupunta? Panigurado namang nasabi mo nang tungkol sa akin sa mommy at daddy mo, di ba? Panigurado rin gusto na nila ako makilala. Muling putol ni Janice kay Carlo na agad na tahimik sa sinabi niya. Kasi, love. Nag-iwas si Carlo ng tingin kay Janice, kaya agad na pumeke ng lungkot si Janice. Hindi nila ako kilala?
Hindi mo ako nakwento sa kanila. Wala kang sinabi sa kanila tungkol sa relasyon natin? Sunod-sunod na tanong ni Janice kay Carlo. No, of course not. Kilala ka nila. Nasabi ko sa kanila tungkol sa'yo. Gusto ko nga nila makilala eh. Masayang-masaya sila kasi ikaw naging girlfriend ko. Mabilis na sagot ni Carlo kay Janice sa natatarantang boses. Muntik nang matawa si Janice dahil namumutla pa si Carlo. Kulang na lang maging papilito dahil sa kaputlaan. Enjoy naman ni Janice ang ginagawa niya. E di pwede mo akong dalhin sa inyo. Gusto ko makakwentuhan sina tito at tita. Nakangiting sabi ni Janice, nakaagad nakabangon sa peke nitong kalungkutan. Ha? Maang na tanong ni Carlo kay Janice, nang umiti lang lalo na matamis. Gusto kong makilala ang parents mo, love. Nakwento mo naman ako sa kanila at sabi mo gusto nila ako kaya paniguradong walang problema kung bibisita ako bukas, di ba? Sagot ni Janice at niyaka pa ulit si Carlo na tila naging bato sa kinatatayuan nito. Palihim na lamang na pangisi si Janice dahil sa nangyayari. Now, who's playing who? Tura ni Janice sa kanyang isipan. Akala ko, may bangkay kang kayakap kanina sa sobrang putla niya. Nakangusong na palingon si Janice sa boss Alfred nila na siyang biglaang sumulpot. Sa taranta ni Carlo, kaagad ito nagpaalam kay Janice at hindi nagsalita tungkol sa pagbisita ni Janice sa mga magulang nito. Pinaglalaroan ko lang naman kasi sila. Tulad ng kung paano nila ako pinaglaruan. Dapat sa simula pa lang, handa na sila sa pwedeng mangyari. Kasali na doon ang paghihiganti ko kung sakali mang malaman ko ang tungkol sa plano nila. But I guess, masyado silang mayabang kaya hindi nila naisip ang bagay na yun. Kibit balikat na sagot ni Janice at ngumiti. Still a scary opponent, pero magdahan-dahan ka lang at baka madapa ka. Kung gusto mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin at handa akong gawin ang kahit ano makakaya ko. Napakurap-kurap si Janice sa sinabi ni Alfred. Ito naman si Sir Alfred. Alam ko mahilig sa entertainment ang pamilya nila pero nakaka-entertain ba talaga para sa kanila ang ganito? Gayong bala kong gamitin ang kumpanya nila at alam niya yon? At pwede pang mapahamak ang reputasyon ng kumpanya nila sa gagawin ko. Pero, wala man lang siya nararamdaman na kahit anong klaseng ka ba? Minsan talaga, hindi ko rin mabasa kung anong iniisip ni Sir. Tura na lamang ni Janice sa sarili, habang nakatitig sa pagmumukha ni Alfred, na ngayon ay tila nabato sa kinatatayuan nito. Pero, hindi yun alam ni Janice. Walang alam si Janice sa nararamdaman ni Alfred, at wala ring balak si Alfred na aminin ang nararamdaman niya sa dalaga hanggat hindi nito nagagawa ang bagay na gusto nitong gawin. At yon ay ang maghiganti. Sige sir, uuna na ho ako. Gagawin ko pa po kasi ang trabaho ng walang kwenta kong boyfriend. Hindi sa kanya yan. Putol ni Alfred kay Janice. Kay Harley ang trabahong yan. Nakita ko sila kanina na nag-uusap sa bandang exit na hallway. Hanggang sa ibinigay ni Harley ang folder na yan kay Carlo. Tignan mo ang laman. Maiintindihan mo kaagad ang sinasabi ko. Dagdag na sabi pa ni Alfred. Mabilis na binuklat ni Janice ang hawak niyang folder. Ang folder nun ay ang palaging ginagamit na folder ni Carlo kapag nagpapagawa sa kanya. Kaya inakala niyang sa lalaki kaagad ito. Pero, nang mabasa ni Janice ang mga nakasulat, agad niyang natanto na tamang sinabi ng boss niya. Hindi kay Carlo ang gawain yon, kundi kay Harley. Ang mga walang yang yon? Nanggigigil na sambit niya at buntik ng malukot ang hawak niyang folder, kundi lang siya nakaisip ng isang magandang bagay na pwedeng iganti sa mga ito. Gusto nila ng gulo ibibigay ko yan sa kanila. Akala siguro nila panghabang buhay akong magiging uto-uto? Pwes, nagkakamali sila ng iniisip. Mukha lang ako mabait, pero hindi ako nagbibigay ng awas sa mga taong una akong sinasaksak patalikod. Thank you so much, love. Naku, ang swerte ko talaga sa'yo. Ngiti-ngiti na sabi ni Carlo kay Janice, pagkatapos ibigay ni Janice ang folder kay Carlo. Ikaw pa, malakas ka kaya sa akin. Saka may inipitin ako papel sa loob Yan ang sasabihin mo kay Sir Alfred if magtatanong siya tungkol sa ginawa mong report. By the way, love,
Tuloy ba tayo sa inyo mamaya? Bala ko kasing bumili ng gift para kina tito at tita. Will they prefer designer stuff ba? Dagdag na sabi ni Janice kay Carlo na napatigil sa kinatatayuan nito. Love! Muli pang tawag ni Janice kay Carlo at akmang ilalapit na ang mukha sa binata ng Carlo, hey! Mula sa kung saan, tawag ni Harley kay Carlo, nakaagad na paayos ng tayo kasabay ng paglingon nito kay Harley. Pinigilan ni Janice ang mapangisi. Nang lingunin niya si Harley. Kahit sobrang kalmado na mukha ng babae, kitang-kita niya ang galit nito, base sa mga mata. Love, puntahan ko muna si Harley Nagpapatulong kasi siya sa akin. Pagpapaalam ni Carlo kay Janice na muntik mapaismid, ipapatulong. Sa akin ka nga nagpapatulong ng mga gawain mo tapos tutulungan mo siya? Kabobohan. Okay, love. Alis na rin ako. Kailangan ko pa pumunta sa cubicle ko. Mag-usap kayo na maayos ni Harley, okay? Mukha pa naman siyang galit. Sagot ni Janice at nginitaan pa ang nobyo niya. Nang tumalikod si Carlo, kaagad tumaas ang kilay ni Janice. Nang pareho nang umalis ang dalawa, pasimpleng sinundan ni Janice ang mga ito. Gusto niyang marinig kung paano mag-usap ang mga ito pagkatapos na nakita ni Harley kahapon at ngayon. She's enjoying herself, Mom. Tura ni Alfred sa kausap niya sa kabilang linya. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa babaeng nagugustuhan ni Alfred. Kilala naman ng mom at dad ni Alfred si Janice. Lalo na dahil ito ang Employee of the Year nila last year at last year. Gusto rin ng mga ito si Janice para kay Alfred. Let her enjoy her revenge to the fullest, son. Kapag natapos na siya sa paghihigante, saka ka gumalaw. Ipakita mo kaagad ang mga pogi points mo. Huwag kang magpapatalo sa iba. Naiintindihan mo ba? Yes, Mom. Naiintindihan ko. Ayaw ko ring harangin ang gusto niya and besides, I'm enjoying her revenge. Kung nakikita mo lang kung gaano siya kadeterminado sa ginagawa niya, paniguradong mapapangiti ka rin ng sobra. Nahuhulog lang ako kapag nakikita ko siyang ganon. Nangingiting sabi ni Alfred. Kaya napailing-iling ang kanyang ina sa kabilang linya. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakita ni Alfred si Janice na naglalakad. Sa unahan nito sina Carlo at Harley. Mom, ibababa ko lang ang tawag. May susundan lang ako. Bye. Love you, Mom. Ingat kayo ni Dad. Mabilis tinakbo ni Alfred ang distansya nila ni Janice. Hey! Marahang tawag ni Alfred kay Janice na kaagad na palingon sa kanya. Sir, maganda umaga ho. Bati ni Janice kay Alfred na siyang napangiti. Napakaganda nga naman ang umaga. Tura ni Alfred sa kanyang sarili habang titig na titig sa pagmumukha ni Janice. Inayos ni Janice ang suot niyang salamin habang ang mga mata nakatuon kina Carlo at Harley. Nang biglang hilahin ni Harley si Carlo, ganon din ang paghila ni Janice kay Alfred para makapagtago sila. What was that? Akala ko ba laro lang ang lahat ha? Ba't ang lapit-lapit niya sa isa't isa? At ba't panay shaplo sa braso mo? Girlfriend mo pa ba ako nito, Carlo? O nahuhulog ka na sa pangit na yon? Sigaw ka agad ni Harley kay Carlo. Pangit pa ako? Tanong naman ni Janice kay Alfred na halos hindi na humihinga dahil sa sobrang lapit nilang dalawa sa isa't isa. Hala, si Sir, sobrang pangit ko na ba para hindi ka makapagsalita? Nakangiwing dagdag na sabi ni Janice at inilingan na lamang ng kanyang boss. Hindi, of course not. Hindi ko gusto ang babaeng yon. Ikaw lang ang girlfriend ko, babe. Alam mo naman ang tungkol sa Dare, di ba? One last first na lang, babe. Just her virginity. At matatapos na ang lahat ng to. Kapag nagalaw ko na siya, saka ko na siya iiwan. Yun ang plano natin, di ba? Pagpapakalma ni Carlo kay Harley. Bakit kanya kailangan hawakan? Kagabi pa yan Carlo. I told you, ayokong hinahawakan kanya. Ba't ka nagpapahawak sa pangit na yon? Kung di ko lang siya kailangan, hindi ako magtitiis sa ginagawa niya sa'yo. Inis na sabi ni Harley na kaagad ikinangiti ni Carlo.
Sus, ang silosa naman ng girlfriend ko. Wala lang yun, babe. Saka ako, magkakagusto sa pangit na yun. Masyadong malabo, babe. Hindi ko nga gusto makilala ang mga magulang niya. Dahil baka pangit din. Mahawaan pa ako. At syempre, hindi ko nakakalimutan ng mga bagay na kailangan nating gawin. Tada! Pagkatapos ng sinabi, itinaas ni Carlo ang folder na hawak-hawak niya kanina lang. Tapos na nakangiting saad ni Carlo sa harap ni Harley. Wow! Ito ba ang work ko? Natapos niya talaga? Agad na nangingiting tanong ni Harley kay Carlo habang panayningning ang kanyang mga mata. Yep, may papel daw sa loob. If nagtanong si Boss Alfred, yan ang pwede mo isagot sa kanya. Sagot ni Carlo at agad na hinalikan si Harley sa labi nito. Napangisi na lamang si Janice habang nakatingin sa mga ito. Boss, lumabas ka nga. Utos ni Janice kay Alfred na kaagad na paayos ng tayo. Wala sa sariling sinunod ni Alfred ang sinabi ni Janice, dahilan para kaagad maitulak ni Harley si Carlo. Boss! Morning! Anong ginagawa niyong dalawa dito? Tanong pa ni Alfred na tila, hindi alam ko anong nangyayari sa dalawa. Mabilis nagkatinginan sina Carlo at Harley. Nagpatulong ako, boss. Bala ko kasing bigyan ng sorpresa si Janice mamaya. Kaya naisip kong magtanong kay Harley dahil siya ang pinaka-close ko dito sa kumpanya maliban si girlfriend ko. Alam mo naman, boss, na hindi tayo marunong mga lalaki sa bigating surprises. Sagot pa ni Carlo at ngumiti. Kapal din talaga ng pagmumukha ng isang to. Ayos lang, hindi rin naman magtatagal ang panlolokong ginawa nila sa akin. Magsisisi rin sila na ako ang inapi nila. Janice! Janice! Mula sa pagtaas ng boses, kaagad yun humina na makita ni Carlo kung gaano karaming tao ang nakapalibot kay Janice. Oh, ano nangyari, love? Ba't ka nandito? May nangyari ba? Tanong ni Janice kay Carlo, napigil ang sariling magalit kay Janice. Kayong dalawa talaga, sobra talaga akong kinikilig sa inyo. Kailan ba kayo magpapakasal, ha? Tanong ng isa sa mga kasamahan ni Janice. Oo nga. Naku, kapag nakikita ko kayo, kasalan agad ang naiisip ko. Kung magpapakasal kayo, dapat invited kami, okay? Magdadala kami ng bonggang-bonggang regalo para sa inyo. Sigunda ng isa pa habang may ngiti sa kanyang labi. Hindi pa namin napag-uusapan ang bagay na yun eh. Siguro kapag handa na kaming dalawa. Sagot ni Janice sa mga ito. Janice. Ngayon, mas mahinahong tawag ni Carlos sa kanya. Mahinahon yon pero alam ni Janice na hindi ito nasisiyahan dahil hindi na love ang tawag nito sa kanya. Paniguradong nagsumbong na sa kanya ang babae. Nagustuhan kaya nila ang regalo ko sa kanila? Nakangising tanong ni Janice sa kanyang sarili. Sige, kakausapin ko muna ang mapapangasawa ko, okay? Na-briefing ko naman na kayo kung anong gagawin nyo. Kapag may hindi kayo naintindihan, o gusto nyong magpatulong, sabihin nyo lang sa akin. Kailangan maganda tong report na ipapresent natin mamaya para sa atin na mapili ng shareholders, okay? Tura ni Janice sa mga kasamahan na nag-thumbs up sa kanya. Kaagad namang hinila ni Carlos si Janice sa braso nang masiguro na ni Janice na wala ng problema pa. Sobrang higpit ng pagkakahawak ni Carlos sa braso ni Janice. Pero walang naramdaman si Janice na kahit ano. Galit. Siguro. Yun lang. Anong problema? Ang higpit na hawak mo sa akin. Kung ibang tao ang hawak mo ngayon, paniguradong iisipin nilang galit ka. Galit ako, Janice. Anong ginawa mo, ha? Sigaw ka agad ni Carlo kay Janice na napakurap-kurap. Ginawa ko? Anong ginawa ko? Wala akong ginawa na kahit ano sa'yo. Masama bang mahalin ka, ha? Naging boyfriend lang kita? Masama na kaagad na magustuhan kita? Sagot ni Janice at ngumuso pa. Huwag kang magmaang-maangan, Janice. The folder you gave me this morning. Mali ang folder na binigay mo sa akin. Ibang folder yon. Sigaw ni Carlo na siyang peking ikinasinghap ni Janice. Mali? Maling folder yon? Gulat pang tanong ni Janice dito. Alam ni Janice na maling folder ang naibigay niya kay Carlo. Yon ang regalong tinutukoy ni Janice. Yon ang gusto niya ibigay sa dalawang taong niloko at pinaglaruan siya. Mali, Janice.
At bakit hindi mo alam ha? Ikaw ang nagbigay sa akin nun. Alam mong naiiba ang mga folder ko. Kasi palagi may nakalagay na initials ko sa harap. Kaya paniguradong alam mo kung saan ilalagay ang report dapat. Kaya bakit ibang report ang nilagay mo doon ha? Sigaw ni Carlo na peking ikinaigtad ni Janice. Gusto mo ba akong siraan kay Boss Alfred ha? Gusto mo ba ikaw na lang palagi ang magaling sa ating dalawa? Dagdag na sigaw pa ni Carlo. Mabilis na umiling-iling si Janice. Hindi. Nagkamali lang ako na napulot, okay? Hindi lang naman ang folder na yun na meron ako ah. May pinaiwan ka rin dati sa akin na tulad ng folder mong yon. Nakalimutan ko ibigay. At nagustuhan ko dahil may initials mo kaya naiwan ko na lang sa bahay. Yun ang nilalagyan ko na report ko. Kapag wala akong mahanap na folder, hindi ko alam na yun ang nakuha ko kaninang umaga. Nagalit ba talaga si Sir Alfred? Gusto mong kausapin ko siya? Magpapaliwanag ako sa kanya tungkol sa nangyari. Sasabihin ko nagkamali ka lang na napasa. Dagdag na sabi ni Janice. Kaagad na tigilan si Carlo sa narinig niya. Kapag pinuntahan niya si Boss Alfred, malalaman niya na hindi sa akin ang pinagawa ko report. Paniguradong malalaman niya ang tungkol sa laro na ginagawa namin. Kapag nagkataon, magagalit sa akin si Harley. Dahil mabubulgar ang bagay na siya matagal namin itinatago. Turan ni Carlos sa kanyang isipan. Love, ayos ka lang ba? Kausapin ko na lang si Sir Alfred, okay? Maiintindihan naman niya kapag pinaliwanag natin ang nangyari eh. Sabi ni Janice at hinaplos ang braso ni Carlo. Mabilis na lumayo si Carlo kay Janice. Wag na, ayos lang. Di na kailangan. Sunod-sunod na sagot ni Carlo at kaagad tumalikod. Nakalimutan pa ata nito na dapat maging sweet to kay Janice dahil yun ang role nito. Ang maging boyfriend kay Janice para makuha lahat ng firsts ng dalaga. Pinaiyak mo ba si Harley, sir? Galit na galit si Carlo nung tinawag niya ako eh. Kung di ko lang siguro kasama ang ibang empleyado at empleyado sa kumpanya, baka nagwala na siya pagkakita niya sa akin. Tura ni Janice kay Alfred nang tawagin siya nito sa loob ng opisina. She didn't cry, pero naipahiya ko ata. Sa labas niya kasi binigay sa akin ng report. Akala niya ata perfect yun. At na makakakuha siya sa akin ng papuri. Hindi niya inaasahan na maling report ang ibinigay mo sa boyfriend niya. Kaya pagkaalis niya paniguradong diretso siyang pumunta kay Carlo para magsumbong. She probably thought that you did it on purpose. Na alam mo ang lahat tungkol sa laro nila, kaya ginawa mo yan para maghiganti. Pero lumapit sa akin si Carlo. At pinaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari. Alam din ni Carlo na marami siyang folder na naiiwan sa akin, na ako palagi ang gumagamit. And then I asked the magic word. Nakakausapin kita tungkol sa nangyari para ipaliwanag ang lahat. That probably scared him. Alam ni Carlo na kapag sayo ako lumapit, malalaman ko ang tungkol sa ginagawa nila. Kaya kagad siyang humindi at nagmamadaling umalis without even thinking about his role in this game. Paniguradong pumunta siya kay Harley para ipaliwanag ang nangyari. Paniguradong nag-aaway na silang dalawa ngayon. Nangingiting sabi ni Janice, kaya napangiti din si Alfred habang nakatitig sa mukha ng dalaga. What did you do to your face? Nagpa-fade na halos lahat ng tagyawat mo. Eh marami naman akong pera kaya nagpaderma ako. I mean, kung gusto ko maghiganti ng bongga, dapat ayusin ko yung sarili ko. Pangit man ako sa paningin nila ngayon. Pues, habang tumatagal, gumaganda ako. Hindi ko balak baguhin ang sarili ko para sa kanila. That is not my intention at all. Ang akin lang ay ipamukha sa kanila na magkatagyawat man ako o hindi, maganda pa rin ako. Pero si Harley, maganda lang siya dahil wala siyang tagyawat sa mukha. Pero paano kapag nagkaroon siya ng tagyawat? She'll probably look ugly. Malditang sabi ni Janice na ikinatawa lang ni Alfred. Yan ang nagustuhan ko sa kanya, her confidence. She knows herself way better than anyone. Alam niya kung ano lakas niya, kaya hindi niya yung ginagamit laban sa ibang tao. Pero ibang usapan kapag inagrabyado siya. Kaya hindi ko siya pipigilan sa balak niyang gawin. Wow! Ang ganda mo, Ate Janice!
Puri ni Boyet kay Janice pagkalabas niya ng bahay nila. Saka, wala ka pong suot na salamin. Nakakakita ka pa po ba, Ate Janice? Dagdag na tanong pa nito, dahilan para matawa si Janice. Total makeover lang naman ang naganap kay Janice. Nawala na talaga ang tigyawat sa mukha niya sa loob ng 1 buwan sa tulong na rin ng mga appointments niya sa derma at iilang mga devices na tumulong sa kanya para matanggal na rin ang kanyang mga bakas ng tigyawat. Pati salamin sa mata, tinanggal na rin ni Janice. Tanging contact lens na lang ang ginamit niya. Ngayon lang ba ako naging maganda, Boyet? Kunwaring nalulungkot ngunit nakangiting tanong ni Janice sa bata. Di po, kahit noon pa po maganda ka na eh. Sobrang ganda mo nga po kahit bagong gising ka lang. Sabi po ni teacher sa amin, yung po mga taong naninira sa'yo, insecure po. Kaya po Ate Janice, huwag po kayong makinig sa sasabihin ng iba kasi po, insecurities lang po nila yan. Kaya nagsasalita sila ng ganun. Ang pinapatamaan po talaga nila yung sarili nila at hindi po ikaw. Sagot ni Boyet na ikinangiti ni Janice. Kaya hindi nawalan si Janice ng kumpiyansa sa sarili niya. Dahil kay Boyet na palaging itinataas yon. Kaya minsan, kapag mainit ang ulo o kapag pakiramdam ni Janice ay hindi niya na kaya ang pinapasa niyang problema, si Boyet palagi ang kinakausap niya. Palagi kasi siyang napapangiti ni Boyet at palagi rin ito napapagaan ang nararamdaman niya. Lalo na kapag malungkot siya. Salamat, Boyet. Nakangiting sabi ni Janice kay Boyet. Dumating na rin sa wakas ng araw kung kailan pagbabayarin ni Janice ang 2 taong pinaglaruan siya. Para mas lalong gumanda ang plano niya, si Harley ang pinatulong niya para mag-organize ng anniversary. Kaagad naman itong umoo dahil gusto nitong pabanguhin ang sariling pangalan pagdating kay Alfred. You look powerful. Puri ni Alfred kay Janice nang salubungin nila ang isa't isa sa harap na hotel kung saan gaganapin ang anniversary ng kumpanya. Really, huh? Kanina, puro mga, you look beautiful lang nakukuha kong papuri sa ibang tao. Ikaw na iiba. Why so, Mr. CEO? Tanong ni Janice kay Alfred na napangiti. Kasi alam ko kung anong binabalak mo ngayong araw. Bagay siya ang suot mo. Dahil parang mang-aapa ka ng ibang tao. Dahil sa sagot ni Alfred, napahalakhak si Janice. Sa lahat ng pwede mong gawing rason yan pa talaga? Really, huh? Natatawa pa ring sabi ni Janice at napailing-iling na lang. Sabay na pumasok ang dalawa sa hall kung saan gaganapin ang anniversary. Marami na kaagad ang naroon. Gaya ng plano ni Janice, maraming media doon. Thanks for the medias. Bulong ni Janice kay Alfred. You're welcome. Gawin mo ang gusto mo. I'll be behind your back. Sagot ni Alfred bago lumayo kay Janice na siyang umikot naman para siguraduhing maayos ang lahat. Girl! OMG, thank you sa recommendation mo sa akin ha. Kung hindi ako makakapag-organize ng ganitong klaseng event. Ngiting-ngiti, nasabi ni Harley na makasalubong ito ni Janice. Ngunit kaagad natigilan si Harley pagkakita sa itsura ni Janice. Ibang-iba yon sa nakasanayan niya. You're welcome, Harley. You deserve it. Tingnan mo naman, sobrang gara nitong event. Tama lang na ikaw ang napili ni Sir Alfred para sa trabahong to. The company would really love to have a person like you. Sagot ni Janice sa babae na napakurap-kurap. Oh, by the way, nakita mo ba yung boyfriend ko? Kanina ko pa kasi hinahanap si Carlo. Hindi niya ako nasundo sa amin dahil sabi niya may dadaanan pa siya. Alam mo ba kung sino? Tanong pa ni Janice kay Harley. Ang alam ni Janice, babait sa kanya si Harley dahil sa pag-recommend niya rito kay Alfred. Kaya oras na para gumuho ang kinatatayuan nito sa harap niya. No, hindi ko alam kung nasa si Carlo. By the way, you look beautiful. Hindi ko napansin ito nakaraang araw ang pagbabago mo. Sagot ni Harley. Namumutla ang mukha nito at tila may kinatatakutan na mangyari. Oh, I love that expression. Siguro, natatakot siya na maagaw ko sa kanya ang boyfriend niya. No worries. Wala akong balak na kunin si Carlos sa kanya. Magsama silang dalawa
na parehong mga basura. The only thing that I need is revenge. Ganti, dahil pinaglaruan nila akong dalawa. Derma lang to, Harley. Kung gusto mo, pwede kita i-refer sa napuntahan ko. They offer discounts and are pretty fun to be with. At kita mo na, gumana sa akin yung ginawa nila and their advices. Sabihin mo lang sa akin kapag gusto mo rin pumunta doon, okay? Nakangiting sabi ni Janice bago nagpaalam na kay Harley na hindi mapakali. Dahil nalagyan na ni Janice ng laso ng isipan ni Harley, malaya siyang nakalapit sa nag-o-organize ng mga videos at pictures na ilalabas sa malaking screen sa harap ng stage. Nang tignan pa ni Janice ang paligid para hanapin si Harley, nakita niya itong may tinatawagan habang bakas sa mukha ang takot. Napangiti na lang si Janice. Excuse me sir, ako po yung kasamahan ni Miss Harley sa kumpanya. May ipapabago lang ho siya, surprise na raw po para sa kanila ng boyfriend niya. Nakangiting sabi ni Janice sa lalaking nasa harap ng laptop. Kaagad naman itong pumayag, kaya mabilis na kinalikot ni Janice ang laptop at pinalitan ang kailangan na palitan. Nang makaalis si Janice, saka naman pagbalik ni Harley. Nang mapatingin si Harley kay Janice, nginitian niya pa ito at kinawayan. Stop taunting her. Saway ni Alfred na siyang dumaan sa likod niya. Lihim na lamang na natawa si Janice. At sinundan pa ng tingin si Alfred na kung sino-sinong mga tao ang binati. Nang magsimula na ang event, ay katabi na ni Janice sa mesa sina Carlo at Harley na panay pa rin ang tingin sa kanya. Paniguradong ikaw na naman ang magiging employee of the year sa taon na to, Janice. Naku, di na ako makapaghintay. Turan ng isa sa mga kasama nila sa mesa na yon kay Janice na siyang napangiti na lang. Siyempre naman, magaling kaya tong girlfriend ko. Kung alam niyo lang kung gaano ko siya pinagmamalaki sa lahat. Sabi ni Carlo sa mayabang na boses. Alam ni Janice na ganito lang si Carlo ngayon dahil sa malaking ipinagbago niya. Pagkakita ni Carlo kay Janice kanina, natulala lang ito. Kung noon, tila statwa ito kapag niyayakap si Janice. Ngayon, ito na mismo ang lumalapit at syempre, punong-puno ng galit ang mga mata ni Harley na kanina pa napapansin ni Janice. Sus, pinubola mo lang ako eh. Ganyan ka eh, huwag nga ako love. Sabihin mo na lang na bias ka, okay? Saka maraming magagaling sa kumpanya natin like Harley. Itinuro pa ni Janice si Harley kaya natigilan si Carlo. Tila naalala ang totoong girlfriend nito. Naku, ang sweet niyong dalawa, nilalanggam na naman kami. Aba gusto ko lang ipaalala ha, may mga single dito sa gilid-gilid. Huwag nga kayong ganyan, naiinggit ako. Sabi pa ng isa kina Carlo at Janice. Oo nga. Tignan niyo nga yan si Harley oh, at inggit na sa inyo, paniguradong na-miss na naman ang boyfriend niya, LDR pa naman sila. Yun ay pinakalat ni Harley sa buong kumpanya, na may boyfriend siya pero LDR. Tanging si Harley, Carlo, at iilang kaibigan nila sa loob ng kumpanya ang nakakaalam ng totoo sa Dare at sa relasyon nila ni Carlo at Harley. Pero sa gabing ito, hindi lang sila makakaalam ng lahat, pati buong Pilipinas malalaman ang relasyon ng dalawa. In a twisted way, of course. Nang tawagin na ang Employee of the Year at pangalan nga ni Janice ang natawag, kaagad siyang tumayo. Nakita niya rin sa malayo ang pagtayo ni Alfred habang pumapalakpak. Thank you everyone! Hindi ko talaga inaasahan na ako pa rin ang mapipili sa taong to. Sobra-sobra ang pasasalamat ko dahil sa pagtitiwala niyo sa akin. And of course, a big thanks to our CEO, Alfred, and to my workmates for always believing in me. And to my ever-loving boyfriend. Love, Carlo. Agad na kinantsawan ng lahat si Carlo at pinaakyat din ito sa stage. Nahihiya naman itong umakyat at ibinigay kay Janice ang isang bouquet ng bulaklak bago tumabi sa kanya. At syempre, ang ating organizer sa gabing to, her name is Harley, and a very promising co-worker of mine. Siya nagplano ng lahat ng to ngayong gabi. Come, Harley! Dahil sa pagtawag ni Janice kay Harley, napatayo rin ito. Umakyat din ito sa stage at tumabi kay Carlo, nanginitian pa si Harley. Dahil sa dalawang to, sobrang naging maganda ang gabi ko. And Harley and I made a short video presentation
To thank all of you for coming tonight. Muli ay sabi ni Janice bago tinignan ng lalaking kumakalikot sa laptop. Nawala na ron ang lalaking kinausap ni Janice kanina. Ang naiwan na lamang ay si Alfred na hindi maklaro dahil sa madilim na parting yon. Kasabay ng paggiti ni Janice at paglingon sa screen ng stage ay ang pagplay ng isang malaswang video. Sabay-sabay nagsinghapan ang mga bisita. Pagkatapos bumungad sa kanilang video ni na Carlo at Harley sa loob ng storage room ng kumpanya. What the hell? Is that Harley and Carlo? Hindi makapaniwalang tanong ng isa sa mga katrabaho ni na Janice. Oops, wrong video. Bulong ni Janice at nilingon ng dalawa na sobrang namumutla dahil sa pagkapahiya, kaba at takot na nararamdaman. How? Hindi to totoo! Sigaw ni Carlo at agad hinarangan ng malaking screen. Pero sa laki nun at dami ng media, wala itong magawa laban sa nangyayari. Turn off that video! Put it off! Dagdag na sigaw pa ni Carlo at nilingon si Janice. Anong ginawa mo ha? Anong ginawa mo? Sigaw ni Carlo kay Janice at akmang hahawakan ng dalaga nang itaboy ito ng huli. At ikaw pa may balak na magtanong sa akin yan, gayo ikaw ang nahuli? How dare you? Kapal din talaga ng pagbumukha mong gawin akong other woman. How's the dare, ha? Masayabang paglaruan ng taong pinaglaruan nyo, ha? Janice, tanggalin mo ang video, please. Hindi ko kasalanan nangyari, okay? Pinilit lang ako ni Carlo, Pinilit niya lang ako. Nagmamakaawa ang boses na sabi ni Harley. At akmang hahawakan din ang huli, ngunit umatras lang si Janice. Pinilit? Ang gandang pilit niya na. Inuungol mo pa ang pangalan niya? Sarap pa. Sarcastic ang tanong ni Janice kay Harley at nginisihan to. 1,000,000, right? Maraming tao dito sa Pilipinas. Paniguradong hindi lang 1,000,000 ang makakaalam sa ginawa niya sa akin. Magpakasaya kayo ngayon. Dahil bukas na bukas, mawawala sa inyo lahat ng bagay na importante sa buhay niyo. Taas ang kilay na sabi ni Janice at tinalikuran ng mga ito para makaalis na sa stage. Pilit pa ring tinawag ni Harley si Janice para magmakaawa, pero hindi na ito pinakinggan pa ng huli. Miski si Carlo na kanina lang ay galit na galit, tinatawag na si Janice ngayon para magmakaawa. Pero, tuluyan ang nabingi si Janice sa sinasabi ng dalawa. Gusto ka nila makausap bago ko sila paalisin. Sabi ni Alfred kay Janice, pagkalabas niya ng opisina niya. Natanggal na sila sa trabaho nila. They were proven to be inefficient in their work at ang design sa anniversary na sinabi ni Harley na kanya, hindi pala talaga sa kanya. It was stolen from one of her workmates. Lumapit ang katrabaho niya para magsumbong pagkatapos mabulgar ang ginawa ng dalawa sa'yo. Also, may kasong kakaharapin ng dalawa dahil ang binigay na funds para sa anniversary, hindi nagamit ng buo para lang sa event. Some ledgers and private accounting papers were found stating that they took some money. At ang ibang pera, ginamit nila pambili ng suit at gown na ginamit nila sa mismong anniversary ng kumpanya. Paglalahad ni Alfred ng lahat kay Janice. Wow, ang galing naman nila. Manghang sabi ni Janice at natawa na lang. Gusto mo ba silang kausapin? Napaisip si Janice. Nakita niyang lumugmok ang mga ito. Paniguradong kapag pumasok siya, magmamakaawa lang ang mga ito ulit. Wala nang rason si Janice para pakinggan ang mga ito. Dahil tapos na ang larong ginawa niya. Janice already won. No thanks. Uuwi na lang ako. Gusto ko magpahinga muna. Nakakapagod pa lang maglaro ng sobra. And thank you sir by the way. Kundi dahil sa inyo hindi ko magagawa ang bagay na gusto ko. Salamat dahil tinulungan mo ako maghiganti sa dalawang yon. Kung kailangan mo rin ng tulong ko sa hinaharap, huwag ka ho sanang mahihiyang tawagan ako. Dahil sa ginawa mo para sa akin, gagawin ko rin ang lahat na makakaya ko para sa'yo. Nang tumalikod na si Janice para umalis, kaagad hinawakan ni Alfred ang palapulsuhan ng dalaga para pigilan ito kahit kinakabahan na siya sa gagawin niya. How about the date? Po?
Gulat na tanong ni Janice. Hindi alam kung tama ba ang narinig niya o pinaglalaroan lang siya ng kanyang tenga. A date. I want a date with you. Wala akong pake, kahit di mo ako matulungan tulad ng ginawa ko para sa'yo. Ang gusto ko lang ligawan ka. At gusto ko magsimula tayo sa isang simpleng date. A date with you. Kung papayagan mo. Napaawang ang labi ni Janice sa narinig. Kaya pala ganun siya pagdating sa akin. I thought everything was casual. Hindi pala. Gulat na tanong ni Janice sa kanyang sarili. Janice. Muling tawag ni Alfred. A date then? Next Saturday? Sagot ni Janice na hindi maiwasang mautal. Kaagad na umalpas sa labi ni Alfred ang isang ngiti. Natawa na lang din si Janice dahil tumalon pa ito at nagmamadaling tumalikod. Paalisin ko lang sila, mag-iingat kapag uwi mo. Napangiti rin naman si Janice at kumaway pa sa boss niya bago wala sa sariling tumalikod para umalis na. 10 years later. Wow, ginawa mo to para sa akin? Kay mommy lahat ng to, baby ko? Malambing na tanong ni Janice sa anak niyang si Kira. Ito ang nag-iisang anak nila ni Alfred. Yes, mommy. Daddy helped too. Di kasi ako marunong mag-shape ng foods eh. Kaya, tinulungan ako ni Daddy. That heart shape is specifically made for you, mommy. Sagot ng anak nila na si Kira. Mabilis na sumimangot si Janice pagkarinig sa sinabi ng anak. Bakit nasali ang daddy mo sa usapan? Wala siya rito, okay? Huwag na nating abalahin ang daddy mo at busy siya palagi sa trabaho. Bakit? Hindi na lang niya kaya gawing asawa ang trabaho niya. Doon na lang siya palagi nakatira. Yun na rin ang tabihan niya sa gabi. Maktol ni Janice at sinaksak ng tinidor ang heart-shape na onigiri rice. Hilaw nang umiti si Kira sa mommy niya. Birthday kasi ni Janice at buong araw niyang hindi nakita ang asawa, kaya ngayon nagiinit ng sobra ang ulo niya. Para kay Alfred. Naku, magpapakita man, paniguradong masasaksak niya ng tinidor. Pero mommy, busy lang naman si daddy kasi need niya po mag-work para sa atin. Di ba po yun ang palaging sinasabi mo sa akin noon? Ba't ka po naiinis? Tura ni Kira sa ina na mas lalong napasimangot. Gumagana lang kasi ang ganun sa mga bata. Bata ba ako? Di naman. Kaya talagang hindi makakatabi sa akin yung Alfred na yun. Akala niya, kung gusto niya matulog, tabihan niya yung kumpanya niya. Matulog sila magkatabi. Wala akong pake. Basta, hindi kami bati ng daddy mo. Kapag tumawag siya sabihin mo, hindi natin siya kailangan. Kahit di siya umuwi, ayos lang. Tabihan niya kamo ang kumpanya niya sa pagtulog at baka may insomnia na siya. Saka, wag na rin niyang abalahin ang kasal naming dalawa. Bukas na bukas magpapaanal ako. Oops! Sa tingin ko, kailangan ko na lumabas. Baka mawala na ako ng asawa bukas. Putol ni Alfred sa ibang sasabihin ni Janice kasabay ng paglabas niya sa pinagtataguan niya. May hawak-hawak na mga balon si Alfred at isang human-sized teddy bear. Sa kabilang kamay may hawak siyang cake na may candle na statue na hawig kay Janice. Yun nga lang, hindi maintindihan ni Janice kung bakit parang nakatagilid ang cake. Nagsilabasan din ang ibang kasamahan ni Alfred na natatawa pa dahil sa mga naging reklamo ni Janice. Lalo lang din silang natawa dahil sa paglabas bigla ni Alfred sa takot na mawala ng asawa. Mga pamilya ni na Alfred at Janice yun at ang iba kasamahan nila sa kumpanya. No annulment please. Agad na malambing na pakiusap ni Alfred kay Janice na bumalik sa pagkakakunot ang noo. Saan ka galing, Aber? Ano? Bumili ka lang nito mga baga na to, inabot ka na ng isang araw? Miski isang minuto hindi ka nagpakita sa akin? Maktol ni Janice kay Alfred nang umuso. Itinaas ni Alfred ang hawak niyang cake. I was trying to make this. Ito lang ang pumasa sa akin. I had 10 tries. At sa tingin ko naman, maayos na tong huli. Kahit na hindi super perfect. Yung una kasi nasira yung mixture. Yung sunod, nasunog. Yung third, hindi naluto. Yung ikaapat, parang naging bato, sobrang tigas. Sabi ng chef, dahil yun sa panay bukas ko sa oven.
And so on and on hanggang sa nagawa ko ito. Di ganun ka perfect pero okay oh. I even made a mini statue for you. Napalunok si Janice pagkatapos ng sinabi ni Alfred. Pakiramdam ni Janice kasalanan niya bigla kung bakit natagalan si Alfred at kung bakit hindi niya ito nakita buong araw. Wala sa sariling suminghot-singhot si Janice hanggang sa naluha na siya. Ba't ka umiiyak? May masakit ba? Why? Sweetheart, huwag ka na umiyak. I'm here. I'm sorry, okay? Tarantang sabi ni Alfred sa asawa. Mabilis ibinaba ni Alfred ang hawak niya bago niyakap si Janice. It was my fault. I'm sorry. Iyak ni Janice. No, of course not. Wala kang kasalanan, okay? Wala kang ginawa na kahit ano. It was my fault. Talaga bang sobrang abala ko na these days? Am I neglecting you, sweetheart? Do you want your sweetheart to fix that? Malambing na sabi ni Alfred kay Janice. Lahat ng nanonood napangiti na lang sa nasaksihan nila. Gustong-gusto ng lahat kung paano mahalin ni Alfred ang asawa. Hindi sobra at nakakasakal, hindi rin kulang at nakakalungkot. It was perfectly made enough. Pero gusto kong makipag-anal. Sagot ni Janice at niyakap lalo ang asawa. Pero hindi ka naman makikipag-anal sa akin, di ba? We are fixing this, right? I don't want to. Naiinis na ako. Pero hindi ako makikipag-anal talaga. Ayoko lang na palagi mong kaharap yung work mo. But I understand. I am working in that company too. Palagi din tayo magkasama. You are not neglecting me. I'm just so emotional these days. Kahit ngayon naiiyak ako kasi ang baho mo. Mahabang sabi ni Janice nang marinig pa ni Alfred ang huling sinabi ng asawa, nalaglag ang panga niya habang ibang nakarinig na pahalakak. Pero mommy, mabango naman si daddy. He is using your favorite perfume nga. Singit ni Kira na nagtataka sa nangyayari. Mabilis na tauhan si Alfred sa narinig. Kaagad siyang nagkaroon ng hinuhat na palingon siya sa mga magulang niya at in-laws pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng anak. Sweetheart, pwede mo ba ako sagutin? When was your last period? Ngayon ay pati si Janice natigilan sa narinig niyang tanong ni Alfred sa kanya. Doon siya may napagtanto. Oh my, am I pregnant? Tanong ni Janice sa asawa. You think you are? I think I am. Maybe I am. Saad ni Janice pagkatapos maalala na isang buwan na siyang hindi dinadatnan. Nagka-morning sickness pa siya na ilang beses, pero akala niya normal lang ang lahat at dahil lang yun sa pabago-bagong panahon. I will be a father again? I think you will. Sagot ni Janice at niyakap ang asawa. OMG! I'm gonna be a big sister! Singit ni Kira na malawak ang ngiti sa labi. Napuno ng kasiyahan ang buong mansyon. Nagkaroon sila ng ikalawang okasyon dahil sa balitang buntis si Janice. Nakumpirma yon pagkatapos mag-take ni Janice ng pregnancy test habang hinahanda ng iba ang pagkain. At hindi magkamayaw ang lahat dahil may bago na namang dadagdag sa pamilya nila. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa. Sulit ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila. Kung ito naman ang uri ng pamilyang meron sila ngayon. Masaya si Janice. Masaya din si Alfred. At higit sa lahat, pinakamasaya, si Kira. Dahil magkakaroon na siya ng panibagong kapatid. The end.